Kayo, may bago ba kayong chika? May bago ba kayong chika? MUPH candidates gagawa ng video. Tinatamad pa kasi. Wala pa akong complete na list. Tapos ngayon, since kakabalik ko lang ulit, kasi nga, kakabalik ko lang ulit gumawa ng content, gusto ko muna mag-focus sa Miss World. Kasi ayun yung ongoing. Yun. Pero ngayon maraming mga pinapakilala ngayon sa MUPH. Pero yung mga baguhan pa lang. Yung mga bago-bago. Ito kanina, si Adela Marshall, Muntinlupa. Ayun. So, may mga kilala kayo pero hindi siya ganun ka sikat pa. May Miss Iloilo kami, now pa lang. Tapos na ba yan? O kasabayan nung fiesta. O hindi ko alam. Katatapos lang. Kailan ang start ng MUPH season? Ang press presentation na bago ata mag-Valentine's. Actually, start na rin naman ang MUPH season kasi nagpe-press presentation ng ibang mga kandidate. I mean, nagsasashing na sila. Kanya-kanya na rin silang pakulo. Kaya, start na siya actually. Nagkataon lang kasi na itong Miss World nakasabay. Kaya, syempre, ito yung muna ngayon, maingay. Queen Isabella. Kailan ba yan? Yung Queen Isabella, dyan na nanalo si Jarina, no? Tapos na siya, magpe-farewell. Veterans na sasali, marami. Marami magbabalik actually. Tsaka alam nyo na rin yan, yung mga narinig nyo ngayon na magbabalik. Pag maingay ang pangalan. Totoo yun. Magbabalik talaga sila. Pero yung iba hindi. Ayan. Katulad ng Pauline Amelings. Mukhang wala. Kuya, sa tingin mo malakas sa Adela Marshall. At sa tingin mo between Adela Marshall and Bea Milan. Kasi sa salit ng dalawa, si Bea Milan, sure na yan. Parang gawa ko kay Bea Milan with Orsky. Feeling ko talaga newbie yung mananalo ngayon. Sa MUPH. Feeling ko newbie. Kayo ba? Same. Si Imelda Schwager, hindi ako nalalakasan kay Imelda. I mean, maganda siya, physically. Pero hindi, 2016. Tayo, 2016 song. Ayan. Kasi, usong-uso yung 2016 trends. Nakita niyo po ba mga candidates na Queen Isabella? Hindi ko pa nakikita. Finals ng Miss World, February 3. Yung nanalo sa amin, matangkad, Morena, 6-footer. Sabi ni Lily Queens. Tsaka ko na i-check. Wala pong Nicole Borromeo. Wale. Thoughts kay Adela Marshall, Miss Universe Philippines Muntinlupa. Wala pa akong radar. Hindi ko nakita ko yung mga videos niya. Hindi ko pa siya maramdaman. Baka pag nandiyan na, pagsama-sama na yung mga girls, sabi ni Roar, feel ko ilalagay siya sa charm. Mas mararamdaman mo kasi siya pagsama-sama na sila eh. Mas mafe-feel mo na, ay, lakas nito. Pagsama-sama na sila. Miss Philippines. Ayan. Pag-usapan natin yung katatapos lang na Miss World kasi naandun ako kahapon sa katatapos lang na Miss World pageant. I mean Miss World Philippines pageant press presentation. Sino doon nag-stand out? Si New York. For me, personally, si Marisa Delgado. Sa inyo, kahapon, napanood nyo ba yung Miss World pageant? I mean, Miss World Philippines press presentation. Sino nag-stand out sa inyo? Sino yung pinaka Miss World Philippines material? Pinaka Miss World Philippines.
Kasi pinaka Miss World Philippines. Kasi pag sabing Miss World Philippines, yung mukhang queenly dapat. Yung mukhang queenly. Si Marisa Delgado, bit na bit ko siya, pero parang hindi siya pang Miss World. Para siyang pang Miss Universe. Ang ganda ng tinding niya. Tsaka ang ganda niya gumalaw. Ang tangkad kasi. Isang haba. Mga beauty queen material talaga. Pero parang hindi siya pang Miss World. Mukha siyang pang ibang pageant. Yung Miss World na mukha talagang pang Miss World. Yung queenly. Siguro si Valerina. Sino ba? Si Valerina siguro. Si Valerina. Kayo ba? Sino ba? Oo nga, mukhang si Valerina. Manila daw. Tatlo naman yung crown. Global, tsaka Universal Woman. Parang wala pang sure winner sa Miss World Philippines eh. Parang, ano talaga sila ng labo-labo. Yun. Maureen Montaigne kailan kaya babalik? Sabi ni Roar, hindi ko po alam. Bet mo ba siya pabalikin? X-Pen, Manila daw for global. Ayan. Sana nga makakuha na siya ng corona si ano. Besok ata sa Miss World yung matatangkad. Yung mga model. Actually, BR, oo. Bilang lang yung matatangkad kahapon eh. Si New York, si Andemesa, si Lorraine Ojimba, yung matatangkad si Quezon City. Yun, nakalimutan ko si Quezon City. Si Simpson. Mukha siyang dark horse. Si Quezon City, nakalimutan ko pala pangalan nun. Basta yung Simpson yung last name. Mukha siyang dark horse. Hindi siya pinag-uusapan ngayon pero iba yung caliber niya. Iba yung caliber niya kagabi. Tapos ang tangkad, ang haba. Si Valerie kasi hindi ganun katangkad eh. Hindi mahaba siya tingnan pag nakaano na. Pero pag napalibutan ng matatangkad, nanliliit eh. Pero hindi mo madedenay yung mukha ni Valerie sa personal. Wala pa nanalo kasi press presentation. Pero yung top 3 press favorites kahapon. Si Ifugao, si Davao, tsaka si UK. Wala ba Nicole Borromeo? Wala eh. Actually, may mga nagtatanong nga, Kuya, ba't walang malakas? Wala daw malakas na sumali, ganyan. Agree ba kayo na wala talagang malakas? Actually, wala. O, parang pantay-pantay lang sila. Wala rin ganun ka big names na sumali. Pero maganda sa Miss World ngayon, pantay-pantay sila. Parang equal footing. Equal footing sila ngayon sa Miss World. Kasi, yun nga. Parang pare-pares lang sila ng status. Tas bilang lang talaga yung mga parang mga abangan mo. Ayan, sabi ni Iloilo Queen si Ifugao, Davao. Ano pa yung sabi mo? Ifugao, Davao at New York for 3 crowns. Sa akin parang ilan lang din na maglalaban-laban eh. Si Valerie, si Ifugao, si Valerie West, si Ifugao, si Davao Region of course, si Jovelyn, tapos si Lorraine Ojimba, baka makatisod pa yan ng corona. Kung hindi gagalingan ng iba, baka matisod pa ni Lorraine. Sino to? Yun nga, si Marisa Delgado, New York. Tapos, si Andemesa, pwede. Pero si Andemesa, parang siya yung tipo na kung hindi rin gagalingan ng iba, siya yung makakatisod. Parang hindi siya yung sure na siya. Parang kung hindi lang gagalingan ng iba, tsaka siya papasok. Ganun yung eksena niya kagabi. Pero sana, mag-shine pa siya sa finals. Tapos, si Quezon City yung mukhang nakakatakot siya. Baka siya pa yung sumilat. Yun, yung mukhang yung
Yung mukhang yung 6 lang na yun. Si UK pwede din, ganyan. Mukhang silang 7 or 6 lang. Feel ko New York na lang, hindi na nila yan papakawalan. Actually, ang ano talaga, iba-iba yung hulman ni Marisa Delgado. Gulat nga ako eh. Sabi ko, ganun pala to sa personal. Iba yung caliber. Naniniwala ka ba sa Salil Celiana? Usap-usapan nga yan kahapon. May mga nagko-confirm na oo daw, ganyan. Ayun nga, sinasabi nila, Pampanga daw, ganyan. Wala naman, may mga nagko-confirm, pero parang, hindi naman siya 100% sure, pero malay nyo nga, Sabi nga daw, Pampanga daw kasi, marami na daw ang Laguna, ganyan. Kaya naging Pampanga siya. Tingnan natin. Pero gusto nyo ba yun, yung paikot-ikot? Kasi ako, ayun talaga yung pet peeve ko, simula dati. Yung paikot-ikot yung babae ng representation. Pero baka wala, ganun siguro talaga. Kailangan natin tanggapin na kailangan magpaikot-ikot, lalo na kung madami na rin naman yung lugar na re-representa mo. Pero tingnan natin. Malakas ba si Imelda sa MUPH? Nabanggit ko na nga rin kanina, hindi naman ako ganun nalalakasan pa sa kanya. Hindi ko pa siya nakita. Si Chelsea daw paikot-ikot. Oo nga, no? Siguro, ganun talaga. Ayun nga, si Imelda, hindi ko pa siya ganun nakikitang malakas. Ewan ko pag nandyan na, pagtabi-tabi na sila, baka. Oh. Si CJ, wala naman balita kay CJ, nananahimik naman si CJ. Wala balita kay CJ, hindi siya hindi siya mag-MGI All-Stars or Kaya pa mag-crossover ni New York sa MUPH? Pwede pa naman siguro, oo. Kasi aabot pa siya eh. Sabihin natin February 3, yung end ng Miss World. Aabot pa, kaya pa. Pang Miss Universe nga siya, yung caliber niya. Hindi siya pang Miss World. Parang pang Miss Universe talaga siya. Yung mga gusto nyo mga bias ng mga beauty queen, hako talaga eh. Tsaka, alam niyo naman si Marisa Delgado, may napatunayan na yan. Nagtatlong attempt yan sa Miss USA. Siyang kauna-unahang Filipina-American na nanalo ng Miss USA New York, na nakapag-representa ng New York sa Miss USA. Kaya ganun talaga siya. May laban talaga siya kasi yun nga, di ba? Sinong top 5 mo? Top 5 sa Miss World, yun nga, si Ifugao, si Valerie, si Marisa Delgado, si Lorraine Ojimba, si Ande Mesa, tsaka si Davao Region. Silang 5. Tapos, yung dark horse ko si Quezon City, si Simpson. Ano ang pangalan ni Simpson? Wait lang. Quezon City, Asia yon, Asia Rose Simpson. Top 3. Top 3, si Marisa Delgado, si Ande Mesa. Gusto ko na siya makakorona kahit anong corona. Tapos, hindi ko alam kung sino kay Lorraine Ojimba tsaka kay Ifugao. Kaya gusto kong ipasok si Lorraine Ojimba. Gusto kong ipilit kasi yung tindig talaga ni Lorraine pang beauty queen eh. Hulmang beauty queen kasi talaga si Lorraine eh. Pag tumindig, ang tangkad, ang laking babae. Tapos si Ifugao naman, yung ganda talaga. Nanlalaban talaga yung ganda. Pero yung tindig niya nga, yun lang. Kumpara kay Lorraine, yung iba talaga kasi si Lorraine, yung haba pati ng leeg. Pero yung ganda, yun nga, si Valerie. Kaya hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa. The rest, hindi na sa akin nag-remark eh. Yun lang yung nag-remark sa akin while watching. Basta daw sure si Roxy at Bella. Yan, MUPH naman. Actually, mukhang sure na nga yan yung dalawang yan. Ano na rin yan, usap-usapan na rin yan kahapon. Dun sa, malapit na, ganyan, papakilala na, papresko na, ganyan. Mukhang sure na sila. Unless hindi sila hindi magba-back out. Ganyan.
What can you say about MWPH Davao? Siyang emerging frontrunner. Talaga emerging. Siyang ano, kasi di ba ang mga frontrunner, yun nga nabanggit natin kanina. Siya yung parang dadagdag nga. Yung parang siya yung sunod. Kung hindi gagalingan ng mga nabanggit natin, baka siya pa yung makasilat. Para siya si Gwen Fernoil. Di ba naalala niyo yung candidate si Gwen Fernoil noon? Hindi rin naman sikat si Gwen nun eh. I mean, hindi siya frontrunner nung una. Hindi siya ganun nakikitaan na malakas siya nung una. Pero nagtagal bilang binigay kay Gwen Fernoil. Para siyang ganun. Um, uh, Medyo na-emphasize na di pantay yung eyes ni Fugao last night. Baby dahil, baka sa makeup lang, medyo heavy. Pero pag si Valerie kasi pag una mong tingin, maganda talaga eh. Iba yung ganda niya eh. Para mga artistahin na ganda. Yung nga artistahin na ganda kasi. Pero pag yung mga tindig, naghahanap kasi ako lagi ng tindig beauty queen talaga eh. Kaya nandun ako lagi sa mga mahaba ang bias, mahaba ang leeg, matatangkad, mapampayat ng mga binte, yung mga balikat. Medyo di ko bet yung mga Filipino reps na hindi talaga lumaki sa Pinas. Yung mga Philcom Kinesos uuwi dito para dadalhin yung sash ng Pinoy or ng Pinas. Actually, dati hindi ko rin yan bet yung mga ganon. Parang wala rin akong ano dyan. Wala rin akong amor. Yung parang kiber, parang ganon. Kunyari, dito nga yung mga Philcom, di ba? Parang, okay, kiber, ganyan. Pero, kung ganon na kasi ngayon yung kalakaran, kailangan na rin siguro natin i-accept. At, ayun, alam mo yun, parang oo na lang. Kung laban na laban naman si Philcom, kung hulmang-hulma naman si Philcom at laban na laban, oo na, sige na. Ganun na lang siguro. Sana nag-MU page na lang si New York at Manila. Parang dun sila mas ma-appreciate. Siguro baka nakitunog din. Kasi alam niyo naman sa MU page, may ang laban eh. Dito sa Miss World ngayon, lalo na ngayon, wala namang ganung kalakas na pangalan, katunog. Kaya siguro dito sila nagsalihan. O sige, dito tayo sali kasi hindi naman sasali si ganun, si ganyan. Kaya baka dito sila nagsasalihan kasi yun nga, mas madali sigurong manalo ngayong Miss World na edition na ito. Ba't daw dito muli si Nicole? Baka ayaw niya talaga. Baka wala naman talaga. Hindi si Nicole yung chikang si Omay. Ayan. May nag-comment si Omay. Si Omay yung hindi tumuloy. Kasi, yun nga, di ba alam nyo naman yung balita na parang naging chismis, di ba? May mga candidate na magbabackout pag sumali daw itong babaeng to. Bakit daw itong babaeng to ay sasali pa? Nandun na nga siya sa org, sa loob, bilang sasali, magkugulat. Siya yung tinutukoy doon sa blind item na yun. Siya yun. Kaya, nawali. Shook ako kay Adela, pero if di pa sana siya undergrad sa BBPI, pwede siya sa MI. Overage undergrad. Actually, okay na yung kay Adela Marshall, mag-MUPH. Bakit alam mo yan? Bakit alam mo yan? Itong tayang pangalan. Saan ka nakikibalita? Baka next year sasali si Omay. Let's see. Ano pa ba? Wait lang. Salamander, ang daming alam mo. How about si Jasmine Umali? Hindi na yun, wala na yung alam ko wala na rin siyang may balak talaga na mag-pageant. Sa ngayon, pero malay nyo nga, diba, sa mga susunod na taon. Ako hindi ko na rin naman inaabangan eh. Parang lagi ko nga sinasabi, di ba, looking forward ako lagi sa mga bago. Kaya nga natutuwa ako ngayon sa MUPH kasi ang daming bago. Ito yung Aces and Queens, may mga pinangalanan silang isasabak nila sa Miss Universe Philippines, di ba? Isa na nga dun si Adela Marshall na kanina nag-sashing. Nakakatuwa na ang daming mga bago. Kasi ang ganda pag mga bago, yung parang pag mga bago kasi hindi mo alam kung sino yung mananalo. Na-excite ako pag hindi ko alam kung sino yung mananalo. Yung hindi mo alam yung cleared winner, yung ganyan. Kaya natutuwa ako. Parang yung ngayon yung Miss World, natutuwa ako kasi walang cleared winner talaga.
Parang bahala kayo diyan, 'di niyo alam. Wala tayong expectations na hindi si Atisa na 'yan, yung pag kunyari 'pag si Atisa na 'yan or si gano'n na 'yan. Last year si Krishna na 'yan, ganyan. Yung mga gano'ng eksena, natutuwa ako. Kaya yun, yung MU page ngayon, 'di ba, pinapangalanan sila isa-isa. Tapos mga hindi sila kilala or kilala naman pero hindi gano'n katunog na, ganyan. Nakakamiss kasing ganung era nung kagaya ng mga dati ng mga sa binibini ng mga old days. Hindi naman natin sila kilala eh. Sumigat na lang sila after nilang nanalo. Ganyan, nakakamiss yung mga ganung eksena. Yung mga hindi mo kilala yung mga naglalaban-laban. Wala kang alam, ganyan. Basta manonood ka lang. Dionisha, we did it. Buenas noches. Dionisha. Don't let me down. Don't let me down. Eliana, push ba this year? Hindi pa naman sure. Pero mukhang parang kung pagbabasehan natin yung mga narinig natin, parang 70% na sure na siya, na hindi siya sure. Basta mga 70% to 80% accurate yung mga naririnig nyo. Si Liana naman nakikisakay din. Nagre-repost, nagre-reshare ng mga stories, ng mga ganyan. Kaya yung mga pageant fans, kumakagat din. Ba, nakita niya nagre-reshare siya. Sabi ni Your Chowi, sasali ako this year. Kabahan na kayo. Kabahan ang dapat kabahan. Kailan po ba ang press ko ng MUPH 2026? Wala pa naman balita pero sabi nga, bago mag-Valentine's. Pero yun nga, normally, ang Miss Universe Philippines, February naman yan. Sa kanila ang buwan ng Pebrero lagi. Pebrero, March, ganyan. So, bago baka bago mag-14. Si Bea daw sure na, mukhang siya yung sure na talaga. Si Bea, sure na. Bea Milan Widorski. Baka may magulat sa press con. Baka daw may magulat. Baka ganun ang atake ni Liana. Yung parang walang paramdam talaga. Bahala kayo mag-guess, ganyan. Bigla na lang lilitaw sa press con. Baka ganyan. MUPH Pampanga naman daw si Leisungga. Talaga. Isang atake niya, sabi ni LBTO. Issue ng Miss Universe Negros Occidental. Wala akong alam, pero alam ko nga pinaltan nung first runner-up, yung winner. Yung dapat, pinaltan kasi nga issue studies. Para naman kayong bago ng bago kung ganun. Hindi totoong studies ang ganyan. Ang dahilan. Hindi naman na tayo bago ng bago. Pag mga ganyang nag-back out kasi health, studies, may mas malalim na issue pa yon. Jarina Santo bagay sa Miss World daw. Depende. Hindi ko kasi, ewan ko, di ba, ano bang dapat natin gawin sa Miss World? Feeling ko kasi talaga, ngayon pa rin, feeling ko talaga, dapat talaga yung babae sa Miss World may ginagawa. As in, yung advocacy niya, dati pa lang niya ginagawa niya. Bukod sa maganda na siya, yung advocacy niya, dapat yung ginagawa pa dati pa lang. Ganun dapat, ganun ang feeling ko dapat Kaya kahit tayo, or kahit kayo, mag-rally kayo ng si ganto, kung wala rin ginagawa yung babae, wala din. Parang feeling ko lang parang wala din. Kumbaga dito, sige sa Philippines, siya yung mananalo, pero pagdating niya dun sa Miss World pageant, wala din. Matatakpan din siya. Malaiba na Alawi daw. Actually, oo, yung ganyan. Yung tipong ganyan. Kaya parang dapat hindi na rin siguro tayo naghahanap ng mga ganito dapat yung physical yung itsura niya. Ganyan. Basta yung babae, yung yung pag dinala mo na sa stage yung queenly, ganyan. Queenly, princess, ganyan. Mukhang Disney prince, Disney princess. Basta yung ganon. Ewan ko lang feeling ko lang Kasi yung last 2 winners nila ganon Lalo na si Opal, ganon. Basta mahuhook si Julia sa ginagawa mo, yung matatouch siya.
'Di ba 'pag nakilala ka ni Julia ta's malalaman niya na, gano'n pala yung ginagawa mo. Yung mata-touch siya ta's magiging favorite ka na niya. 'Pag naging favorite ka na niya, mananalo ka na. Basta gano'n. Matagal na ba yung advocacy ni Opal? Yes, matagal na. Ano siya, ginawa siya hindi dahil magpa-pageant siya. Kasi 'di ba iba, magpa-pageant ako, magpa-pageant ako next year. Ngayon maggagawa na ako ng mga fake advocacy, maraming gano'n. Kaya magpa-pageant ako sa November. Ngayon pa lang, punta ako ng charity works ako. Papa-picture ako, ganun. Konting mga stock talk, ganyan. Maraming ganun. Konting magsasalita lang ako, ganyan. Ang gusto ata ni Mama Julia, organic. Yung talagang totoo, hindi yung gawa-gawa. Para pag na-meet ka niya, kwento mo yun, tapos matatouch siya. Pag na-touch siya, pag na-hook siya, magiging favorite ka niya. Pag naging favorite ka niya, mananalo ka. Ganun ata dapat. Pero syempre, dat maganda ka, nandun pa rin yung ganda. So, dapat combination siya. Baka lang naman ha, baka lang. Baka lang. Kaya parang, hindi na rin ako nag-aano ngayon sa dapat ganito yung prototype, ganun yung, dapat ganyan yung hulma, ganyan. Kaya nga sabi ko kanina si Marisa Delgado, sobrang ganda niya as in, tas ang tangkad. Sabi ko parang hindi siya pang Miss World, parang pang Miss Universe. Kasi ang ganda ng katawan, ganda ng beauty queen talaga, ganyan. I think Roberta daw sa Miss Grand. Anong prototype ng Miss Supera? Si Kat Legado. Very Kat Legado. Kaya naniniwala ko kayang-kaya ni Katrina Legado talaga. Pag dito sa Pilipinas, pag ang prototype ng Supra, Kat Legado ang sagot. Ganun. Nakita ko kahapon si Dindy Pajares. First time ko siya nakita in person. Very super pala yung hulma ni Dindy Pajares. As in, very super yung katawan niya, yung hulma niya. Yun. Although napanood ko siya sa Binibining Pilipinas 2016 in person, pero ang layo naman kasi. Kahapon ko siya nakita ng malapitan. Sabi ko, very super pala si Dindy Pajares. Bago lang yung advocacy ni Krishna, yun ang alam ko. Ano lang siya, yung bago-bago, ganyan. Bakit walang Cebu Tagig sa Miss World? Hindi sila interesado ata sumali. Kasi itong Miss World, para may mga franchise fee na rin siya eh. Kung walang interesado, walang kumuha, wala talaga. Joy Barcoma daw talaga. Ano ba ginagawa pala ni Joy? Noong mga nakaraan. Ano mga ginagawa niya? Pero naalala ko pala si Joy. O nga pala, nag-Miss World na nga pala to. Nanalo siya ng BWAP 2021. Si Joy. Tapos, may controversial. Kasi may parang binuli nga daw ata siya noong 2021, di ba? At kilala niyo yung mga nambuli sa kanya. Actually, yun nambuli sa kanya ay pumalit na runner-up. Tapos, yun. Stacey Gabriel. Isa rin to na matunog na usap-usapan kahapon na magbabalik. Mukhang confirm na rin yan. Oo. Salamander. Ba't alam ni Salamander? Di ba nabully nga siya noong 2021? Tapos yung nabully ay ganyan. Tapos parang, ano bang doon? Ba't nga pala hindi nanalo si Joy Barcoma noon? 2021. Baka hindi na rin siya ata bet noon na ipanalo, 2021. Parang ang nila 2021, wait lang, 2021. Parang Tracy Morin Perez talaga yung, alam ko gusto nila dun from the start. Doon si Tracy naman, lumalaban naman kasi talaga eh. Laban naman kasi si Tracy, kaya wala ka rin mapintas eh. Kahit sabi mong bet siya ng org. Kasi parang balita nun si Tracy talaga yung bet ng org. Pero kahit naman sabi mong bet ng org si Tracy, laban naman kasi talaga si Tracy. Kahit pagsabak niya sa Miss World, wala ka namang kay Tracy. Wala ka namang masabi. BFF po kayo ni Diva Star. Paano bang BFF? Magkasama kami yung magkadikit lagi pag may mga gantong pageant. BFF na ba tawag doon? Pero hindi naman ata BFF. Basta pag may mga gantong mga magkasama kami sa pageant, magkadikit kami lagi, kami yung magkasama nanonood, yan. Nagkakasundo kami sa mga usapan.
Sa daming chika ni Diva Star kahapon, dami ng chika eh. Hindi ko lang pwedeng i-chika dito kasi syempre pinagkatiwala naman sa atin yung chika. Pero yun, madalas kami nagkakasundo pag mga ganong mga ganap. Tapos siya nagpi-picture sa akin actually. Pinagpi-picture ko si Diva Star, diba? Diva Star, picturean mo nga ako. Tapos pinipicturean ko rin siya. Mabait siya, Clarence, yes. Mukha lang siya mataray, syempre, kasi mamamama, di ba? Pag mamamama kasi mukhang nakakatakot, di ba? Pero mabait siya, kaya nga kami nagkakasundo, di ba? Kasi siguro parehas kami ng amats. Christy McGarry po, babalik sa MUPH. Parang ano lang, parang hindi totoo yan. Chika-chika lang. Mga fans lang may gawa, pero wala talaga. Walang babalik na Christy McGarry. May magbabalik from the camp? Yes. Ano na yan? Confirm na yan, Master Red. Yung from the camp. Ayun yung confirm, yung from the camp. Oo, pero yung mga Christy McGarry, wala. Oo. Pero malay nyo nga, diba? Yung mga last minute, no? Pirmahan ng contract bila na nun pala, no? May kilala po kayong attitude na popular beauty queen? Marami. Yung iba, hindi ko personally na-encounter. Yung ka-attitude na nila. Pero yung iba kasing mga kasamahan natin, na-encounter nila. Tapos kwento na lang, ayun. Pero ako naka-experience na one time. Hindi naman sikat yung beauty queen. Yun lang. Pero sa mga sikat, di pa ako naka-experience. Pero yung iba naka-experience, tapos kinikwento na lang, ikot-ikot, ganyan, ikot-ikot kwento. Pero ako hindi ko pa na-experience na malilitahan. Angelica Caballero, Pasca for Miss Universe Philippines 2026. Sasali ba daw ulit siya? Sonson Posterp. Si Panama sa Cosmo daw po. Yung local, Clarence. I mean, yung local. Madami maldita. Mastered, madami talaga. Sobrang tagal ng Miss World. Oo nga, kaya nga hindi ko na rin pinilit manood. Kasi, di ba, February 3 siya, Tuesday. Bala ko sana mag-leave. Pero sabi ko, wag na mag-leave sa work. Kasi parang, nanood lang ako on screen kasi ayoko na ng waiting time. Pagod na ako sa paghihintay. Hello po, nanood po ako sa'yo from Kuwait. Shin Tadeo, maraming salamat. Yes, from Kuwait. Sasali ba ulit si Eloisa? Ngayon po, hindi. Pero baka sa mga susunod na araw, susunod na taon, oo. MGI Myanmar 2024 para sa Miss Universe. Sabi ni Haisi. Bakit naman Myanmar? Yung local ng pag-usapan natin, Haisi. Thoughts for Queen Isabella 2026. Kanina daanan ko yung mga content na parang may mga ano sila, mga sponsor visit, ganyan. Pero hindi ko masyadong pinansin yung mga girls. Hindi ko masyadong tinitigan. Nakita ko lang sila naglalakad. So, wala akong masabi. Sino predicted yung makakuha ng Miss Universe Philippines crown? Parang si Valerie. Si Valerie, hindi siya yung hindi, kasi di ba sabi ko kanina, walang predicted winner sa Miss World Philippines. Pero pag nakita mo silang lahat, noticeable si Valerie actually kasi gagawa ng mukha. Pero yung pagdating sa mga galawan, ganyan, eksena, hulmang beauty queen, hindi si Val. Pero dahil ang ganda ng mukha niya, nauuna yung mukha niya lagi. Wala na tayong ibang choices. Wala namang ibang familiar names, malakas or what. Mukhang si Valerie. Kaya nasasabi kong si Valerie. Pero yun nga, kaya nga sabi ko nga kanina, pag hindi pa talaga tinodo ni Valerie, hindi niya pa talaga ginalingan, ginawa lahat, masusulo talaga sa kanya. Ayun. Kaya pwede pa maraming kumuha. Malay nyo, si Andemesa pala, si Andemesa nananahimik. Si Andemesa, yung baguha, kilala. May recall yung pangalan kasi nga Andemesa pa ikot-ikot. Pero kahapon, pag kinakausap ko yung iba, sabi, kumusta si Andemesa? Sinasabi nila, hindi naman masyadong stand out. Pero maganda. Parang, ayun nga, parang low-key lang, ganyan. Malay nyo si Andemesa pala yung makakuha. Kasi nananahimik lang, di ba? Kaya wala talagang cleared winner. Kaya nga yun, si Lorraine nga, pwede mo pang isingit. Malay nyo bilang si Lorraine pala, Si Lorraine Ojimba, ganyan.
Yun, or Marisa Delgado nga. Or Davao Region. Yun. Doon lang yan iikot sa 6 na yun. Si Zoe naman, okay din si Zoe. Okay naman din si Zoe. Para sa ibang crown. Pero yung Miss World, feeling ko may bet dyan sa na ALV eh. May parang, ano na sila, may parang alam na nila kung sino yung dapat na girl. Yun. Pero si Zoe, pwede siya sa Universal. Pang Universal siya. Kasi 'di ba sa Universal wala lahat pwede eh. 'Di ba tumatanggap ka silang trans dun eh. Yung personality niya pwedeng pang Universal talaga. Thoughts kay Batangas. Dalawa kasi yung Batangas, si Bawan at si Batangas. Mga baby girls. Pretty mga baby girls. I thought MUPH Baguio 2025 will join. Hindi po. Mga fans lang ang gumawa ng ano na yan. Ng katang-isip na yan. Kasi nakausap ko rin si Gwen. Mga October ata. Hindi talaga eh. Wala silang plans. WP Sultan ko darat. Baby girl din. Magaganda sila pero hindi mo talaga sila makitaan na pang Miss World pa. Pero laban na laban naman. And ito kay MW Pampanga. Dalawa silang dark horse ko. Ayang si Pampanga. Ang ganda kasi ng mukhanan. Tsaka si Quezon City. So sila yung dark horse ko. Ilan po ang rep ng Philippines sa MJ All-Stars? 2 pa lang pinapakilala. Wala pang confirmation yung iba. Adela B. Marshall on Miss Universe Philippines. What's your thought? What's your thoughts? What are your thoughts? Sabi ko rin kanina, hindi ko pa siya nakikita malakas siya or want to beat siya. Hindi pa. Pero pag nag-start na siguro yung pageant, pag sama-sama na sila, doon natin makikita. Pag yung sama-sama na ba, yung caliber niya, hulmang-hulmang beauty queen kasi sa Adela Marshall eh. Kaya talagang mag-stand out. Pero baka kasi pag nagsama-sama na, baka maluom, tumiklop, yung alam mo yun, yung iba yung mga hindi napapansin, kahit sabi mo matangkad. Pero ang ganda ng caliber niya. Adela Marshall. Same background, yes. Halos same background ni Maureen Roblowitz. Nila Katarina Rodriguez. Naalala ko si Katarina Rodriguez nung nag-start. Yan sila ganyan. Yes, maraming new queens sa MUPH this year. Yan ang aabangan natin. Kaya nga hindi ko na rin wini-wish na mag-comeback pa yung mga big names. Parang gusto kong bigyan ng chance sa itong mga bago. Mga bago nga. Marami pa mga bago ngayon sa Mindanao. Yung mga nanalo sa local pageant nila tsaka sa Visayas. Parang mas lalo silang magsha-shine pag hindi nila kasama yung ibang mga big names, yung mga heavy names. Yun. Mas mapapansin sila lalo. Tapos pag gumawa tayo ng mga top picks, hot picks, rumble sila doon, di ba? Masaya. Wala ho bang chismis regarding Chavit? Yung feud nila ni Chavit versus Raul. Wala na. Tapos na ata doon sa Iringan. Yung mga sa IG stories ni Raul. Tapos na. Mukha tuloy lumabas na ambisyoso yung mga team Chavit. Mukha ambisyoso. Parang ganun yung labas dun sa stories ni Raul eh. Naglabas ng isa, sino malakas po? Doon sa, yung sa roster, nakita ko yung kanina eh. Yun nga, di ba pinakilala na si Adela kanina. Si Adela, Imelda para daw wala na sa radar, sabi ni The Majesty. Ngayon, wala pa. Pero baka pag nag-start na, baka malay nyo umiksena, gawin ang lahat para maging laman ng social media, pag-usapan, babalik yan sa radar.
Eh, alam niyo naman si Maring Imelda. Alam niyo naman personality niya. Ah, kaya yun nga yung maganda abangan yung pagkatapos ng press presentation ng MUPH. Tsaka yung mga activities nila. Kasi makikita mo na silang sama-sama. Tapos, di ba sama-sama na nga. Makikita mo kung sino yung mga nalalamon. Yung mga sponsor visit nila, di ba? Yun yung mga masayang abangan eh. Tapos makikita mo naglalamunan sila. Ganyan. Um, Siya na po ba yung kasali ulit? Wala pong balita. Tapos yun po sa MUPH Batangas 2026, isang beses ko pa lang siya nakita. Wala pa ako masasabi sa kanya. Kasi hindi ko pa rin siya nakikita kasama ng iba pang mga contestant. Oh. I believe sana nga wala newbies like Negros Island, mga Davao for this edition in my opinion. Di ba Iloilo Queens? May inaabangan ako, Sindangan. Ay, hindi. Sino ba yun? Sindangan ba yun? Tama ba? Ano? Bohol? May naabangan ko. Sir Michael Barasi, hello po. Magandang gabi. San ba si Kyra? San ba si Kyra Hopkins? Sindangan? Tama ba? Inaabangan ko si Kyra Hopkins eh. Basta yun. May ilan ng comeback wins magbabalik? Comeback wins. Dalawa yung confirm ko. Yun, yung isa alam nyo naman na. Yung tiga Paranaque. Yun naman ang alam nyo, na-confirm na. Tapos may isa pa. Runner-up din. Confirm na. Comeback, diba? Comeback ang tinutukoy nyo, no? Oo, comeback. Tama. Masaya to this year, Imelda. Mas okay siguro if 1.5 month kung yung duration ng national pageant para di kawawa yung girls. Hint patangkad pa actually, hindi eh. Sana ipabago na yung winners ni Bella. Sabi. Yung 1 month and a half pageant, okay daw. Ako nag-enjoy naman ako sa mahaba. Mahaba. Nag-enjoy naman ako sa mahabang duration. Kasi pagkatapos nun, tapos na rin naman eh. Yung, di ba, minsan nga sepangs nga tayo eh. Para, alam mo yun, para sa ating mga pageant fans, di ba naalaw tayo, na-entertain tayo, ganyan. Yung na-entertain naman tayo, ayaw natin ng bitin. Yung yun na yun. Kaya nag-enjoy naman ako. Oo, naintindihan natin yung gastos. O, sige, para sa mga kandidata, gastos, ganyan. Pero kung yun, nandun na sila, o para sa mga pageant fans, since hindi naman tayong gumagastos, edi enjoy na natin yung show. Ayun, kasi nangyayari nga sa akin, lalo ng 2024, sobrang sepangs talaga yun. Yung parang tapos na yung inabangan natin. Yun na yun. Pagkatapos naman nun, wala na rin naman eh. Kaya parang okay na yun. Maganda yung mahaba para sulit panonood. I mean, para matagal natin silang napapanood. Basta ano mo kasi, parang, alam mo yun, mas nalalaman kung sino karapat dapat. Tapos, parang lalo mo silang nagiging idolize, nagiging fan ka lalo, minamahal mo sila lalo kasi mas nakikilala natin. Ganyan. Ayan, pag mahaba kasi mas makikilala mo talaga. Tsaka pag mahaba, mas masarap, charot. Nakita mo na ba yung look ni Jarina Sando ngayon? Hindi ko pa po nakikita, Kenzil. 2025, di ako na sepangs. Teka lang. 2025, di ako nasepang sa nanalo bet ko. May extension hanggang November. Ba't may pa ganun? Ayaw nyo ba na mahaba? Pero in 2024, kaya ako nasepang. Siguro kasi yung edition, ang dami kong, parang madalas akong present sa mga events. Sa mga sponsor visit nila, madalas akong attend nun. So, madalas ko siguro nakakasalamuha yung mga girls. Kaya siguro ako nasepangs pagkatapos. In 2025, hindi ako masyadong nag-invest sa mga activities. Hindi ako masyadong ma-attend, ganyan. Kaya siguro hindi ako masyadong sepangs.
Ang ganda ng documentary. Tsaka yun nga, ang ganda ng documentary ng MUBH 2024. O, na-enjoy ko nga yun eh. Lalo na yung pinapakilala dun yung mga comebackers. Pinapakilala dun, di ba? Ang ganda ng pagkakalatag ng mga comebackers dun. Dun sa Netflix documentary. Mas ang ganda ng pagkakalatag ng kay Atisa dun eh. Atisa lost to Catriona Gray. Yung kinikwento ni Christy McGarry. Yung mga ganun. Anong toss mo kay Zesta, the newly crowned Miss Iloilo Universe? Bagay siya sa Puerto Rico, hindi na nga tuloy yung Puerto Rico eh. Hindi na nga tuloy. Pero hindi ko pa nakikita yung Zesta. Pero sabi nyo nga kanina, matangkad. Di matangkad. Kenzie, gawa ka pulit ng content. Sige po, pag pag may nanalo na, gagawa naman ako, isa-isa ko naman yan sa abot ng aking makakaya. Last year nga, inisa-isa ko yung mga backroad ng mga yan. Tapos, di ba, kinontent naman natin. Miss Iloilo Organization wins Pageant of the Year in the Philippine Pageantry. Ooh, Iloilo Queens. Congratulations sa Miss Iloilo. Consistent din naman kasi kayo, Miss Iloilo Organization, lalo na yung mga prime years nyo. Kailan ba yung prime years ng Miss Iloilo Organization? Yung time nila Rabia. Yan, time ni Rabia. Sunod-sunod yan eh. Yung 2020. Di ba sunod-sunod yung winning streak ng Iloilo sa Miss Universe Philippines. 2021. Hindi, 2021 El Tucuyo. 2022 si Dorothy. Basta sunod-sunod yun eh. Bakit pansin ko sa Andemesa veterana pero nag-experiment pa rin? Sabi ni The Majesty. Actually, kung napatanong nga rin ako, sabi ko, ba't blandina si si Ann? Bakit nila blinand? Actually, hindi ko rin tinanong. Nag-usap kami kahapon. Nag-usap kami, mga pakit na usapan lang. Ba't nga hindi ako nagtanong, no? Kasi hindi yung tanong ko eh. Sabi ko, ba't blinandina nila? Ganyan. Baka wala. Siguro yun yung directions ng team nila. Wala naman tayong magagawa, di ba? Pero syempre, curious nga tayo. O paano? Hindi ko din alam. The Majesty. Baka yun talaga yung gusto nilang gawin. Since ikot-ikot na rin naman si Ann, baka para maiba naman yung tingin. Kasi pag ginawa niya yung pang BBP looks niya, dinala sa Miss World Philippines, baka yun din yung ikatalo niya. Baka ganun yung naiisip ng team. Baka lang. Stephen, X-Pen-Hen. Nakakamiss din yung may application day. Tapos may bubulaga, comebacker. Actually, yung maganda sa yung wala pang franchise, yung pumupunta sila dati sa estancia, walang franchise, diba? Kaya pwede sumali lahat. Kunyari ako naisipan ko lang sumali, punta ako ngayon sa estancia, yan, pasa lang akong application, wala akong babayaran. Kaya lahat nakakasali. So, yung quality talaga, alam mo yun, since maraming makakasali, so yung quality, talaga, ma-maintain. Tapos pwede mag-cut. Yung 5 PM daw may bilang humapol. Yun yung ganyan. Binibining Pilipinas. Ganun pa rin naman ang Binibining Pilipinas hanggang ngayon eh. Di ba ang Binibini, wala naman silang mga franchise kineso. Basta punta ka lang sa Araneta, submit ka ng naka-brown envelope ka, ganyan. Punta ka doon, bahala ka sa buhay mo. Magpalista ka, ganyan. Tapos yun. Ang problema nga lang kasi ngayon, nahati na yung mga pageants. Kaya, doon sa Binibini, karamihan ng mga sumasali doon, mga baguhan na din. So, wala na yung mga gulat factors. Hindi ka naman magugulat kasi nga bago. Mukhang sure na si Pau to join this year. Your thoughts po. Mukha namang hindi. Pauline, wala naman ako nabalitaan. Sino man nagsasabi sa inyo? Baka gawa-gawa lang ng mga pageant fans. Baka gawa-gawa nyo lang na may Pauline. Wala talaga. Bagay si Miss Iloilo sa Supranational Universe this year. The face is giving like a Latina, sabi ni Charles. Sige, mamaya check ko yan. Hindi ko pa kasi talaga na-check. Kuya, ask ko po, bakit walang veteran na sumasali sa Miss Earth? Hindi nila priority actually. Kasi nga, again, babalik tayo sa hierarchy ng pageantry dito sa Pinas. Ang pinakamataas talaga Miss Universe. Lahat priority Miss Universe crown. Kaya lahat sila na andon.
Yun sa Miss Earth, parang ang nagiging ano ngayon sa Miss Earth, bagsakan na lang siya ng mga may recall yung name pero hindi gano'n ka-heavy. So dun pupunta sa Miss Earth para makatisod ng corona. Eventually natitisod naman nila. Miss Universe kasi talaga. Then second option, Miss World. Miss Grand nga ngayon, paano na eh. Nandun eh. Paakyat na din eh. Parang nauungusan na rin yung universe eh. Kasi 'di ba imagine niyo maraming mga girls ngayon na ano na nag-grand. Hintayin niyo pag may Miss Universe, yun nakapag Miss Universe tapos mag-grand pa. Kung may gaganon. Um, yung time ng MUBH 2023, pukpukan ng application. Si Pau dumating last minute. Si MMD ba? Kailan dumating si MMD nun? Hindi ba last minute? O naalala ko si Pauline noon, last minute siya bago mag... Pero hindi siya yung pinakahuling candidate. Ang pinakahuling candidate na dumating noong 2023 ay si... Si Sorsogon. Si Rin. Tama, si Rin. Sorsogon. Tama siya ba? Basta yung tiga Bicol. Um, Every time lang na may comment sa IG niya, di na niya dinedecline yung idea. Polite lang si Pauline talaga. Sabi ni Michael Bautista. Yes, polite. Polite si mama. From CJ, Angelique, MMD, Sampan, Pauline, Eman Vera, pasabog talaga. Yes, in 2023, iconic year. Pero ayun lang, hindi ko lang gusto yung staging, production ng 2023. How they stage the pageant, hindi ko lang din masyadong bet. Unlike ng 2022. If nasa BB pa din MGPH, baka super tunog pa din siguro. Actually, juicy kasi lahat sila magbibini-bining Pilipinas. Kaya ano talaga, nagmamatter talaga yung international franchise or yung pageant para sumikat tong local pageant na to. Kasi lahat sila magsisiksikan doon. So, ayun nga, imagine niyo nasa BBP yung grand, di ba? Sana nga, ginawa na lang talaga nila noon ng Cubao. Hinayas title na lang nila yung grand eh. Siya yung highest crown. Pero syempre, hindi mangyayari yun kasi nandun yung international. Tsaka syempre, kung gusto na rin talagang kumalas ni Nawat, kakalas talaga siya. Pero yun yung sayang, no? Kung nandun talaga. Pero wala, hindi na rin sa ata sila magkaintindihan, kaya kumalas na din eh. Di ba quiz ng 2020 MU patient unexpected talaga yon? Oo, unexpected. MUPH 2020 Rabia. Rabia Mateo. Oo, unexpected. Unexpected siya. Hindi mo akalain si Rabia. Pero yung una ko nakita si Rabia no, nung closed door, gandang-ganda ako sa kanya. Sabi ko, ganda naman ito. Sino to? Ganyan. Gandang-ganda ako sa kanya kaya nabetan ko na siya nung closed door. Tapos si Bella naman, gustong-gusto ko siya kasi ang galing niya magsalita. Kaya sila yung top 2 ko noon sa Miss Universe Philippines 2020. Ang predicted winner ko si Bella Ismael. Pero si Rabia yung nanalo. So close na rin yung prediction ko. Kasi yun, gustong-gusto ko si Bella kasi nga, pag nagsasalita siya, ang alta. Si Bella Ismael. Ngayon nga, babalik daw si Bella ngayong taon. Or I mean, ngayong edisyon. Mukhang confirm naman na babalik si Bella Ismael. Tingnan natin kung siya pa rin. Kung alam mo yun, kung ganun pa rin yung status or yung momentum niya. Kung hindi pa rin siya, alam mo yun, kung siya pa rin talaga. Hindi siya um, may top 6 if they join Pauline. May top 6 if they join Pauline. Steffi, Bash ni Bea, Katrina De Maranan, Stacy, Liana, and Kathleen. May top 6 if they join Pauline, Steffi, Batch ni Bea, Katrina. Ayun sila yung top 6 mo. Bea Smiler, Pauline. Magka-batch sila, di ba, noong 2020. Bella Ismael. Wait lang.
Tag na walang tunog. ...2016. Yung pinapakinggan ko ngayon, 2016 song. Malakas ba top 6 ko, ma? I think it would be between Pauline and Liana. Pwede na. Pwede na. Teka lang, nawalan ng tunog. Uy. Malakas pero unrealistic, sabi ni The Majesty. Ayaw ba ng mga vloggers yan? Gusto ko sana this year, MUP. Gusto ko sana si M tapos Cosmo si Bella. Paano ayaw ba ng mga vloggers? Paano mo nasabi? Bet ni Mags kaya ang representative ng Iloilo this year, sabi ni Universe Pix. Oh. Pero syempre, hindi naman si Miss Mags yung magja-judge. Hindi lang naman siya hindi naman siya judge. Nakakamiss si Atisa sa wishlist, sabi ni Ronel. Pang RHA si Miss Iloilo. Wala namang RHA sa MUPH. Judge siya ng Miss Iloilo. Okay. Do you think fit si Pauline sa MU? Fit. Kung fit. Bakit wala? Wait lang Kasabayan natin sa wishlist si Patch magtanong The Majesty kasabayan ni Atisa sa wishlist si Patch magtanong Mag-miss Iko si Miss Iloilo. Sabi ni Michael, Pauline sa Puerto Rico. Wala naman Puerto Rico. Hindi na nga siya tuloy. Nag-canceled. Rabia Mateo, Jonas Gafu, Jojo Bragais, Magske. Lahat talaga Empire. If Yana MU page 2026 your thoughts, okay lang sa akin kasi nga last year niroot ko nga si Eliane. Baka time na rin niya. Okay lang. Pero na. Yung MU page version ni Rabia and Chelsea is malakas kesa sa MU version nila. Yung kay Rabia actually. Feeling ko kaya ganun ang tingin natin. Or kunyari, ikaw ganun tingin mo. Kasi syempre, nakita mo na yung ilalabas nila ng local pageant nila. Kaya ganun na yung tingin. Mag-appoint na lang buo ng candidate ang MUPH Cebu. MUPH Cebu, narinig ko yung kahapon. Oo na nga daw. Mag-a-appoint sila ng candidate. So, sino yung a-appoint nila? Sana mag-European country naman sila as host country. Russia. Yung Russia nakapag-host na siya, di ba, The Majesty? Pero baka kaya siguro hindi rin naman nila magawa yan. Siguro gusto, pero wala nagbibid. So, kung wala magbibid, wala din talagang mangyayari. Kaya hindi nila magawa. Sino para sa MUPH Cebu? Sino ba yung mga Cebuanang mga nakita nating mga laban na laban recently? Gusto ko si Phoebe Godinez. Gusto ko siya magbalik. Karen Mendoza, walang comeback. Wala na, masaya na siya sa buhay niya. Steffi, sana pagpahingayin nyo na si Steffi. Utang na loob. Si Steffi ay masaya ng pamilyada. Trade. Wait lang. After you. Yung nanalong Miss Sinulog, ang ganda niya, mukha siyang Mama Mary. Kita ko yung mga picture kanina. Mahirap i-pronounce yung last name. Nicole, Borromeo. Oo nga, nakalimutan ko si Nicole Borromeo. Oo nga, baka siya ang MUPH Cebu. Kaya, di ba, ang ugong-ugong dyan, magmi-Miss World, pero nawala sa Miss World. Baka siya. Oo nga.
Anong bagay kay Bella Ismael? I find her small on stage. In person ba, kuya? Hindi ko pa nakikita si Bella sa personal, kaya hindi ko rin masabi. Pero pag sa screen, maliliit nga ang bias, ganyan. Tapos yung swimsuit nila kasi nung Miss Universe Philippines 2020, hindi talaga nag-suit sa kanya. Lalo siyang naging maliit. Hindi ko pa nakikita talaga yung ano, hindi ko talaga alam. Kasi hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko pa siya nami-meet. Ganyan. Ang ganda na representative ng Muntinlupa. Yes. Si Adela. Adela Chineso. So, usok-usok nga ang 2016 trends ngayon. Kaya, ang mga pinapakinggan ko, 2016 trends. Ayan. Ay, hindi thinking out loud. 2014 to. Ito ba yung mga 2016 trends? Mga chain smokers, ang pinaka-favorite kong 2016 trends. So, dahil dyan, ang pinaka-trend talaga ng 2016 na maaalala natin ay ang bakbakang Maxine Medina at bakbakang Kylie Versosa. No, iba talaga yung bakbakan nila, lalo na nung finals. Sila talaga yung naglalaban nun sa Araneta. Nagsisigawan yung mga tao. Sila talaga. Kahapon nakita ko si Rihanna tsaka si Dindy sa event, yung dalawa. Tapos nag-uusap sila. Tapos sabi ko, ay 2016 trends nung dalawang to. Kasi di ba magkasama sila sa Binibining Pilipinas noong 2016. Sabi ko, ay nagsama yung dalawa, 2016 trends. So yun na nga. Kylie Versosa and Maxine Medina, sila talaga yung iconic sa mundo ng pageantry. 2016 trends. Kylie Versosa won the 2016 trends. Sabi ni Maharut. Yes, pagdating sa pageantry, agree naman din ako. Wala naman akong masay. Ay, si Imelda din. 2016 trend din si Imelda. Kasi di ba yun yung time na nag-aano siya, nag-uurumentado na ang nanalo nga daw ay peke lahat. Peke ganon, peke ganyan. Di ko gusto representative ng Kalibo. Okay lang yan, Mark Cillian, di ka rin naman yung bet. Charot. Miss Iloilo, anong take mo? Hindi ko pa nga nakikita. With Leo Almodalgao. Sino ba yung mga 2016 trends sa pageantry? Ano ba natatandaan nyo? Mas malakas pa rin si Win-Win, to be honest. Yung New Muntinlupa, Kayla Carter 2.0. Parang ganda lang, ganyan. Kaya kami nag-comment kanina, sabi, baka daw sa Miss Charm siya ilagay. Baka nga. Sabi ni Ilo Queen, si Imelda ang highlight. Sino ang gusto mo na sumali sa All-Stars? Wala. Wala, kasi mag-focus na tayo sa Miss Universe pagkatapos itong Miss World. Sa Miss Universe Philippines pagkatapos itong Miss World. Baka wala talaga interesado sa MGI All-Stars. Sino po pinakamatangkad sa kanila? Pinakamatangkad saan? San pageant? MUPH 2023 batch ang pinakamalakas. Sabi ni Mark Cillian. 2023 para sa'yo. Ako 2022. Teka lang compare ko lang. 2022, 2023, 2022. Sige na nga, 2023 na. Sige na, 2023 na. Hindi ko lang kasi bet talaga yung nangyari ng 2023. Lahat overall. Yung prod nila, ganyan. Pero, in terms of the top 5, Queens, tapos yung Kalibre with CJ Opiasa, grabe yun. Krishna Gravides, Michelle Marquez D, and Polinami Links. Pero kasi 2020, kasi si Katrina Legado, Celeste Cortez, si Michelle D, nandun sila. Sino pa yung nandun? 2022. Malay natin may character development na si Imelda, sabi ni Iloilo Queens. Did you know Miss Iloilo representative this year is giving Christy McGarry
and Angela Pasco. Wala akong pake. Charot, charot lang. Eddie giving thoughts kay Miss Zamboanga sa MWPH. Annabelle McDonald. Oh, nakalimutan ko 2022 Annabelle McDonald, di ba? Kyle. Thoughts mo kay Zamboanga sa MWPH. Hindi ko na rin matandaan. Dalawa sila, may Zamboanga City tsaka Zamboanga Peninsula. Sino sila? Sino doon? Thoughts daw kay Clyza. Thoughts kay Clyza. Gusto ko pa siya makita ulit. One more time. Pero dapat laban na talaga yung styling niya. Doon siya nadali last 2023 eh. Sa styling, sa mga damit niya. Ganyan. Parang Miss Universe Pampanga daw si Eliana. Malalaman natin yan. Ayan na malalaman natin sa pagbabalik ng Miss Universe Philippines 2026. Puksaan ng Ate Chona. Gusto ko ngayon may mga Ate Chona eh. May mga, alam mo, may mga nag-aaway. Gusto ko yung may mga mapanood tayong mga nag-aaway. Yung mga kagaya dati, yung mga unang panahon. Yung mga chismis ng mga nagtataguan ng sapatos, nagsisiraan ng damit. Gusto ko yung kagaya kay Pia, yung nasira yung damit, ganyan. Kung gusto kong malaman kung totoo ba yun, nangyayari ba yung mga ganito? Kasi parang babait na mga kontesera ngayon eh. Sana mga away si Mel. Siguro kasi ngayon may social media na. So, konting kibot, mapopost ka kasi. Kaya ang babait ng mga tao. So, hindi mo na makita kung sino yung mga plastikera or yung mga masama talaga yung ugali. Kasi nga lahat, balat kayo. Kasi nga may social media. Hindi ka tulad dati walang social media. Kaya uso yung mga taguan ng gamit. Ganyan. Gusto ko yung mga Joy Barcoma Miss World Philippines 2021 levels. Sabi ni The Majesty. Gusto ko yung mga Joy Barcoma Miss World Philippines 2021. Sino ba yung ganun ngayon? May nakikita bang ganun? Sad lang kasi di will appreciate si CJ ng international fans. Pero intindi din naman natin kung bakit. Oo, kasi hati-hati yung sa kanya ng simpatya kasi nga gawa na nangyari kay Rachel tsaka kay CJ. Yun. Gusto ko yung mala Dominican Republic at Panama. Oo, yung nagsuntukan daw. Ng boxing. Sana malamigan niya ngayon Miss World na papadala natin. Sabi ni Iloilo Queens. Si Quezon City. Si Asia Simpson. Siya yung Asia Simpson. Oh, siya yung mga malamigan niyang yung beauty sa roster ngayon. Dark horse siya. Feeling ko talaga, wala siya ngayon sa radar or sa top 5 ng Pero feeling ko is ipapasok yan. Siya yung ipipilit. Kasi iba talaga yung ganda niya. Pag hindi talaga ginalingan ng iba, yung mga frontrunner, hindi mo kasi siya matatawag na frontrunner si Simpson eh. Pero pag hindi ginalingan ng mga frontrunner, siya talaga yung titisod dyan. Quezon City. Pero ang mahirap ma-predict ang Miss World winner ni Madam Julia, sabi ng Iloilo Queens. Correct. Dirty girl, matangkad pa. Yes, ang tangkad, ang haba. Ilan lang din sila matatangkad dun eh sa Miss World Philippines. Yun nga, si New York, si Delgado, si Lorraine Ojimba, tsaka si Quezon City. Tama ba? Yun lang. Si Janelle Lewis face card parang Atisa Manalo. Bagis-bagis pa rin kasi si Janelle Lewis nung time niya eh. Sandy Mesa, yes. Nakalimutan ko. Yung mga tindig beauty queen talaga. Yun nga. Bagets-bagets pa rin kasi talaga si Janelle Lewis. Yun lang.
tapusin na muna natin tong Miss World Philippines. Hanggang February 3 lang naman to eh. 2 weeks na lang. So, focus na tayo sa Miss Universe after. Miss Universe Philippines. Pagbigyan na muna natin ng ALB Pageant Circle. Siya yung nagpalaganap ng chika kaya yes, alam ko po. Yes, ayun pinag-usapan natin kanina, The Majesty. Hindi si Bina nanalo sa Miss Iloilo. Ano ba Miss Iloilo? Tapos na ba yan o hindi pa? Kanina pa kayong, kuya, check nyo to nanalo. Ngayon, hindi pa nanalo. Ano talaga? Pang-grand. Tahimik ang pageantry. Ang tumal. Tahimik daw ang pageantry. Actually, matumal. Matumal lang Saturday night. Nanalo na po si Bina. First runner-up siya for the MU. Okay, Bina Prabinar Singh. Bina Prabinar. Sana this year na lang lumaban si Jasmine Omay. Ayun nga ang chika, di ba? May mga mag-backout nga daw. Kaya hindi natuloy si Omay. Ano pong difference ng pasarela training ng Latin countries like PR or DR? Sa training ng Philippines, hindi ko po alam kasi hindi po ako nagtitrain. Siguro baka lang technique. May kanya-kanyang techniques ang bawat trainer sa mga bansang ito. Paglapag ng second week ng February, exciting na ulit. MUPH, sabi ni The Majesty. Yes, hanggang May lang naman yan eh. February, April, May. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga repeaters? Bet ko, new faces. Sabi ni Maharuth. Parang ang coronation sa Miss World Philippines is, parang ang koronahan Miss World Philippines is Subugaw. Yes, AM Tolentino, yan nga din ang sabi ko. Mukhang Valerie siya. Pero pag papanoorin mo, hindi, mukhang Valerie siya, pero si Valerie, hindi siya yung talagang bigay na bigay. Yung as in sa performance, mas maraming magagaling, pero pag ano-anin mo, parang si Valerie. Kaya nga yung sabi natin kanina, pag hindi pa talaga ginaling sa kanya yan. At malulobat na ako, 10% na lang ako. Kaya mag-charge na muna ako. Philcom New York. Ayan yung mga susunod talaga. Philcom New York. Philcom New York. O malay nyo nga, it's time na kay Ande Mesa. Or baka nga si Ojimba makasulot pa yan. So mukhang silang apat. Silang apat na magsusulutan dyan. Si Ojimba, si Delgado, si De Mesa, tsaka si West. Tapos ang dark horse ko, si Simpson. Ayun, mga abangan nyo yan, 5 yan. Watch out. Diyan lang iikot yan. Kevin, ano na? Kailan ka babalik dito? Babalik. Kailan ka uuwi? Punta kayo doon, ha? Pupunta, sasapatos lang ako. Patay ko lang tong, laptop. Tapos pupunta na ako dyan. Lakas din ni Manila. Ako naman kahit hindi na mag-Miss World si Ann, basta bigyan nyo na ng corona. Bigyan nyo na ng corona kasi deserving naman yan. Lahat naman na ginawa niya, paikot-ikot. Ano naman siya? Malakas siya. Hindi lang talaga siya noticeable. Siya guys, mag-charge na ako. Sakto alas 12 na. Yun lang. Maraming salamat. Good night. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.